Kumusta mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya at sa lahat ng mga puso na naghahanap ng pag-asa at kalayaan? Ngayon, diretso na tayo sa pinakadulo. Ang sagot sa maraming buhol na gumagapos sa atin ay matatagpuan sa isang debosyon na maraming beses nang sinaksihan ang mga himala. At ipapakita ko sa iyo kung bakit ito ang makakapagpabago ng lahat para sa iyo. Kung minsan pakiramdam mo ay nag-iisa ka sa iyong mga problema, na parang hindi na makakalas ang mga buhol sa iyong buhay, huwag kang aalis. Dahil mayroon tayong pag-uusapan ngayon na magpapabago sa iyong pananaw, magpapalakas ng iyong pananampalataya, at magbibigay sa iyo ng kakayahang tingnan ang bawat pagsubok ng may bagong pag-asa. Ito ay tungkol sa rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol, at ang siyam na himala na dumarating sa mga buhay ng mga taong nagdarasal nito ng may pananampalataya. Handa ka na bang tuklasin ang mga misteryong ito? Ang iyong presensya dito ay hindi nagkataon, may layunin ang Diyos sa pagdadala sa iyo rito ngayon. Alam mo, bawat isa sa atin ay may mga buhol sa buhay. Mga buhol na minsan ay pinaliliit natin, minsan ay pinabibigat natin. Mayroong mga buhol sa relasyon, mga buhol sa pananalapi, mga buhol sa kalusugan, mga buhol sa pamilya, at higit sa lahat, mga buhol sa ating kaluluwa. Ang mga buhol na ito ay parang mga nakatali sa isang lubid na hindi natin alam kung paano kalasin. Ang mga buhol na ito ang nagpaparamdam sa atin ng pagkabigo, kalungkutan, at kawalan ng pag-asa. Nakikita ko ang sakit sa mga mata ng marami sa inyo, ang pagod sa inyong mga puso, ang bigat na dala ninyo sa bawat araw. Naiintindihan ko dahil nakaranas din ako ng mga buhol na tila imposibleng kalasin. May isang panahon sa buhay ko na pakiramdam ko ay nasa isang madilim na gubat ako at bawat hakbang ko ay lalong nagpapahigpit ng mga buhol sa paligid ko. Ang aking mga panalangin ay tila hindi dinidinig at ang aking pag-asa ay unti-unting nanghina. Marahil ay nararamdaman mo rin yan ngayon. Ngunit gusto kong sabihin sa iyo na hindi ka nag-iisa at mayroong isang paraan para kalasin ang mga buhol na yan. Mayroong isang ina na laging handang tumulong, isang ina na inilaan ng Diyos para maging tagapagkalag ng mga buhol. At sa pamamagitan ng rosaryo, magaganap ang mga himala. Ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lamang isang simpleng debosyon. Ito ay isang imbitasyon upang ilatag ang lahat ng iyong pasanin sa paanan ng Birheng Maria, upang ipaubaya sa Kanya ang mga buhol na hindi mo na kayang kalasin mag-isa. Ito ay isang pahayag ng pananampalataya na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, mayroong isang Diyos na nagmamahal sa iyo at isang ina na handang mamagitan para sa iyo. Ang debosyon na ito ay nagmula sa isang lumang painting sa Germany, na nagpapakita kay Birheng Maria na kalmado at mapayapang kinakalag ang mga buhol mula sa isang puting laso. Ang bawat buhol ay sumisimbolo sa isang problema o kasalanan na pumipigil sa atin na maging malaya at mapalapit sa Diyos. At sa bawat buhol na kanyang kinakalag, unti-unti tayong nakakaranas ng kapayapaan at kalayaan. Ito ay isang makapangyarihang imahe, isang pangako ng biyaya, at isang paalala na ang ating ina ay laging kasama natin sa bawat pakikibaka. Maraming tao ang nakasaksi na ng mga pambihirang sagot sa panalangin sa pamamagitan ng debosyong ito, at ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang siyam na himala na nagaganap kapag taimtim mong dinarasal ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol. Ang unang himala ay ang himala ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na ang iyong isip ay parang isang magulong sulok na puno ng ingay at alalahanin? Yung tipong kahit anong gawin mo, hindi mo makamit ang kapayapaan. Maraming tao ang nakikipaglaban sa pagkabalisa, sa pag-isip ng sobrang dami ng mga posibilidad ng masasamang bagay, at sa kawalan ng kapanatagan sa puso. Ang buhol ng pagkabalisa ay isang mabigat na pasanin na pumipigil sa atin na makita ang kagandahan ng kasalukuyan at ang pag-asa ng kinabukasan. Ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Sa bawat Ave Maria, sa bawat misteryo na iyong pinagninilayan, ikaw ay unti-unting naglalagay ng pader laban sa mga ingay ng mundo. Ito ay parang isang kalmadong agos na nagdadala ng kapayapaan sa iyong kaluluwa.
Ang debosyon ay nagtuturo sa atin na magtiwala, na ibigay kay Maria ang ating mga alalahanin, at sa paggawa nito, nakakaranas tayo ng isang kapayapaan na higit sa ating pangunawa. Isang beses, may isang kaibigan ako na halos hindi na makatulog dahil sa sobrang pag-aalala sa kanyang negosyo. Sinubukan niya ang lahat pero wala talagang gumana. Iminungkahi ko sa kanya ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol. Sa simula, nag-atubili siya, pero sa desperasyon, sinubukan niya. At nagulat kami. Unti-unti niyang naramdaman ang paggaan ng kanyang puso, ang pagkalma ng kanyang isip. Hindi niya pa man nakakalutas ang lahat ng kanyang problema, pero nakamit niya ang kapayapaan para mag-isip ng malinaw at makahanap ng mga solusyon. Ito ang kapangyarihan ng pagtitiwala kay Maria. Ang ikalawang himala ay ang himala ng pagpapanumbalik ng sirang relasyon. Sino sa atin ang walang sirang relasyon na pinanghahawakan? Maaaring ito ay sa pamilya, sa kaibigan, o maging sa kapareha. Ang mga buhol ng hindi pagkakaintindihan, pagtataksil, pagmamataas, at kapatawaran ay napakahirap kalasin. Minsan, mas madali na lang nating bitawan ang isang relasyon kaysa subukang ayusin ito. Ngunit ang Diyos ay Diyos ng pagkakasundo at pagmamahalan. Ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol ay isang malakas na instrumento para sa pagpapanumbalik ng mga sirang relasyon. Sa bawat panalangin, hinihiling mo kay Maria na mamagitan sa pagitan ng mga puso, upang kalasin ang mga buhol ng galit at sakit, at palitan ang mga ito ng pagmamahal at pag-unawa. Maraming mag-asawa na nasa bingit ng paghihiwalay ang nakatuklas ng bagong pag-asa at pagmamahalan sa pamamagitan ng debosyong ito. Nakarinig ako ng mga kwento kung paano, matapos dasalin ang rosaryo, biglang lumambot ang puso ng isang taong matigas, o biglang may pumasok na ideya sa kung paano magsimulang mag-usap muli. Ang mahal na Birhen, bilang ating ina, ay alam ang halaga ng pagkakaisa sa pamilya at relasyon, at siya ay handang tumulong na ibalik ang pagmamahalan at pagkakaunawaan. Kung mayroon kang isang relasyon na pinanghahawakan mo, at gusto mong ayusin, ilagay mo ito sa mga kamay ni Maria sa pamamagitan ng rosaryo. Ang ikatlong himala ay ang himala ng kalinawan at karunungan sa pagdedesisyon. Ilang beses na ba tayong napunta sa isang sangang daan sa buhay kung saan hindi natin alam kung aling direksyon ang tatahakin? Ang mga buhol ng pagkalito, pagdududa, at takot sa maling desisyon ay maaaring pumigil sa atin na umusad. Kung minsan, mas gusto na lang nating manatili sa kung nasaan tayo kaysa humakbang dahil sa takot na magkamali. Ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol ay nagiging ilaw sa ating landas, nagbibigay ng kalinawan at karunungan sa pagdedesisyon. Sa bawat dasal, humihingi tayo ng patnubay sa Espiritu Santo, sa pamamagitan ni Maria. Ang pagdarasal ay nagpapatahimik sa ingay ng ating mga takot at nagpapalitaw sa tinig ng Diyos. Ito ay nagbibigay sa atin ng kakayahang makita ang sitwasyon mula sa isang mas mataas na pananaw, upang makagawa ng mga desisyon na naayon sa kalooban ng Diyos at para sa ating pinakamabuting kapakanan. May isang young professional na kilala ko, nagpupumilit kung pipiliin ba niya ang magandang offer sa ibang bansa o manatili sa Pilipinas para alagaan ang kanyang magulang. Naguguluhan siya, punong-puno ng pagdududa. Sinimulan niyang dasalin ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol. Sa bawat araw, mas nagiging malinaw ang kanyang puso. Hindi nagtagal, gumawa siya ng desisyon na hindi lamang nagbigay sa kanya ng kapayapaan, kundi nagbigay din sa kanya ng isang pagkakataon na makahanap ng trabaho na nagpapahintulot sa kanya na manatili sa kanyang pamilya habang nakakamit pa rin ang kanyang mga pangarap. Ang karunungan ay hindi laging nagmumula sa lohika, minsan, ito ay biyaya na nagmumula sa pagtitiwala. Ang ikaapat din ay himala ay ang himala ng kalayaan mula sa bisyo at masamang ugali. Sino ang hindi nakikipaglaban sa isang bisyo o masamang ugali na tila imposibleng talunin? Ang mga buhol ng adiksyon, kasalanan, at mga paulit-ulit na masasamang gawi ay maaaring magdulot ng matinding paghihirap at pagpaparamdam sa atin ng pagkakakulong. Ang mga buhol na ito ay sumisira sa ating pagkatao, sa ating relasyon,
at sa ating espiritualidad. Ngunit walang buhol ang masyadong mahigpit para kay Maria. Ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol ay isang makapangyarihang sandata laban sa mga gawi na gumagapos sa atin. Sa bawat dasal, hinihingi mo ang lakas mula sa Diyos, sa pamamagitan ni Maria, upang talunin ang mga tukso at makalaya mula sa mga bisyo. Ito ay nagbibigay ng biyaya ng pagbabago ng bagong simula. Maraming tao ang nakasaksi ng pambihirang kalayaan mula sa paninigarilyo, pag-inom, pagsusugal, at iba pang bisyo matapos nilang simulan ang debosyong ito ng may taimtim na puso. Ang kanilang pagbabago ay hindi lamang panlabas, kundi pati na rin sa loob, nagiging mas malapit sila sa Diyos, at nagiging mas tunay sa kanilang mga sarili. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa laban na ito, at may isang ina na handang humawak sa iyong kamay at gabayan ka sa landas patungo sa kalayaan. Ang iyong pagkatao ay mahalaga sa Diyos, at hindi ka niya iiwan na nakagapos sa mga buhol na yan. Ang ikalimang himala ay ang himala ng pagpapagaling at restorasyon ng kalusugan. Ang sakit at karamdaman ay ilan sa pinakamahirap na buhol na maaari nating maranasan. Hindi lamang ito pisikal na sakit, kundi pati na rin ang emosyonal at espiritual na pasakit na dala nito. Ang pag-aalala sa ating kalusugan, o sa kalusugan ng ating mga mahal sa buhay, ay maaaring maging isang napakabigat na buhol. Ngunit ang Diyos ay ang dakilang manggagamot. Ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol ay nagiging isang tulay patungo sa biyaya ng pagpapagaling. Sa bawat misteryo ng rosaryo, inilalagay natin ang ating mga sakit at karamdaman sa ilalim ng pamamagitan ni Birheng Maria. Maraming nakaranas na ng mga medikal na himala, kung saan ang mga sakit na sinabi ng mga doktor na imposibleng gumaling ay naglaho. Bukod sa pisikal na pagpapagaling, marami rin ang nakakaranas ng emosyonal at espiritual na pagpapagaling. Ang debosyong ito ay nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng sakit, nagpapalakas ng pananampalataya, at nagpaparamdam sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating pakikibaka. May isang matanda na may malubhang sakit na halos hindi na makakilos. Sa pagdarasal ng rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol, unti-unti siyang bumuti. Hindi lang ang kanyang katawan ang gumaling, kundi pati na rin ang kanyang puso na puno ng pag-asa. Hindi ito magic, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng pananampalataya at pagmamahal ng ating ina. Ang ika-anim na himala ay ang himala ng paglaya sa pinansyal na problema. Ang mga buhol ng utang, kahirapan, kawalan ng trabaho, at kakulangan sa pinansyal ay maaaring magdulot ng matinding stress at kawalan ng pag-asa. Ang mga buhol na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng pamilya at pagkawala ng dignidad. Maraming tao ang nakadarama na sila ay nakakulong sa kanilang pinansyal na sitwasyon at walang paraan para makalaya. Ngunit tandaan, ang Diyos ang ating tagapagbigay, at Siya ay hindi kailanman nagpapabaya sa Kanyang mga anak. Ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol ay nagiging susi sa pagbukas ng mga pinto ng probisyon. Sa pamamagitan ng debosyong ito, hinihiling mo kay Maria na kalasin ang mga buhol ng kakulangan at kawalan. Hindi ito nangangahulugan na bigla kang yayaman, kundi ito ay nagbibigay ng biyaya ng karunungan upang makahanap ng mga solusyon, ng lakas upang magtrabaho ng masigasig, at ng pag-asa na ang Diyos ay magbibigay ng sapat para sa iyong mga pangangailangan. Nakasaksi na ako ng mga kwento ng mga taong, matapos dasalin ang rosaryo, ay nakahanap ng bagong trabaho, nakabayad ng malaking utang, o nakakita ng hindi inaasahang tulong pinansyal. Ang mahal na Birhen ay isang ina na nagmamalasakit sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kasama na ang ating pinansyal na kagalingan. Hindi kanya hahayaan na magutom o maghirap. Ipinapaalala niya sa atin ang pangako ng Diyos sa Mateo 6:26 na ang mga ibon sa langit ay pinapakain, at gaano pa kaya tayo na mas mahalaga sa Kanya. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa huling tatlong himala na magpapabago ng iyong buhay, gusto kong itanong, nasaan ka man ngayon sa mundo, at sa anong bahagi ng iyong puso mo nararamdaman ang mensaheng ito? Mahalaga sa akin na marinig ang iyong tinig sa mga komento sa ibaba. Ang iyong mga karanasan, ang iyong mga buhol,
at ang iyong mga pag-asa ay nagbibigay buhay sa komunidad na ito. Ito ang ating pamilya, at sa pamamagitan ng pagbabahagi, lalo nating napapalakas ang ating pananampalataya at nagiging inspirasyon sa isa't isa. Ibahagi mo ang iyong kwento, hindi mo alam kung gaano karaming puso ang matutulungan mo sa paggawa nito. Tulungan mo akong maunawaan kung paano ko pa kayo mas matutulungan sa mga susunod na nilalaman. Ang ikapitong himala ay ang himala ng paghahanap ng nawalang bagay o tao. Alam ko, mukhang simple ito, pero para sa mga nakaranas na nito, ito ay isang tunay na himala. Minsan, ang mga buhol ay hindi lang sa mga problema, minsan, ito ay sa kawalan. Ang pagkawala ng isang mahalagang bagay, o mas masakit, ang pagkawala ng isang mahal sa buhay, ay maaaring magdulot ng matinding kalungkutan at kawalan ng kapayapaan. Ang pakiramdam ng kawalan ay isang buhol na humihigpit sa puso. Ngunit ang Birheng Maria ay kilala bilang tagahanap ng mga nawawala. Sa pamamagitan ng rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol, maraming tao ang nakasaksi ng mga pambihirang sagot sa kanilang mga panalangin. Mula sa simpleng paghahanap ng susi na nawala hanggang sa paghahanap ng isang nawawalang miyembro ng pamilya na matagal nang hindi nakikita. Isang estudyante ang nagkwento na nawala ang kanyang laptop na naglalaman ng kanyang thesis. Halos mawalan na siya ng pag-asa. Idinasal niya ang rosaryo ng may luha sa mata. At sa hindi inaasahang pangyayari, nakita niya ito sa isang lugar na paulit-ulit na niyang hinanap. Ito ay tila isang maliit na himala, ngunit para sa kanya, ito ay isang malaking patunay ng pagmamahal at pagmamalasakit ni Maria. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa pinakamaliit na detalye ng ating buhay, at sa pamamagitan ni Maria, ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Ang ikawalong himala ay ang himala ng pagkakaroon ng kapatawaran at pagpapatawad. Ang mga buhol ng galit, hinanakit, at hindi pagpapatawad ay ilan sa pinakamahirap na kalasin. Ang mga buhol na ito ay sumisira sa ating kapayapaan, pumipigil sa atin na maging malaya, at nagpapabigat sa ating kaluluwa. Ang hindi pagpapatawad ay parang pag-inom ng lason at paghihintay na mamatay ang ibang tao. Ngunit ang pagpapatawad ay isang proseso, at minsan, kailangan natin ang tulong ng Diyos at ni Maria para magawa ito. Ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol ay nagiging isang daan patungo sa pagpapatawad. Sa bawat dasal, hinihingi mo ang biyaya na makapagpatawad sa mga nakasakit sa iyo, at ang biyaya na makapatawad sa iyong sarili sa iyong mga pagkakamali. Ito ay nagbibigay ng kalayaan mula sa mga emosyonal na buhol na gumagapos sa iyo. Nakita ko ang mga pamilya na muling nagkasundo matapos magpatawad sa isa't isa sa pamamagitan ng debosyong ito. Nakita ko ang mga individual na nakalaya mula sa matagal ng hinanakit, at sa paggawa nito, nakahanap ng bagong kapayapaan sa kanilang puso. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa iyo, upang makalaya ka sa bigat na iyong dinadala. Gaya ng sinasabi sa banal na kasulatan, mapalad ang mga maawain sapagkat sila ay kaawaan. At ang awa ni Maria ay walang hanggan. At ngayon, ang ikasyam at pinakamakapangyarihang himala, ang himala ng lalim ng relasyon sa Diyos at personal na transformasyon. Lahat ng buhol na ating natalakay, maging ito ay pinansyal, relasyon, o kalusugan, ay may ugat sa ating espiritual na estado. Ang pinakamalalim na buhol ay ang mga pumipigil sa atin na lubos na magtiwala, magmahal, at maglingkod sa Diyos. Ang buhol ng pagdududa, kawalan ng pananampalataya, at kawalan ng pag-asa sa Diyos ay ang pinakamabigat sa lahat. Ngunit ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol ay nagtutulak sa atin sa isang mas malalim na relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ni Birheng Maria, ang ating ina, na laging nagtuturo sa atin kay Jesus, tayo ay unti-unting nakakalapit sa puso ng Diyos. Ang bawat dasal ay isang hakbang patungo sa pag-unawa sa kanyang kalooban, sa kanyang pagmamahal, at sa kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Ito ang pinakamalaking himala dahil sa pamamagitan nito, ang lahat ng iba pang buhol ay unti-unting kumakalat. Kapag ang iyong relasyon sa Diyos ay malalim at matatag, ikaw ay nagiging instrumento ng kanyang pagmamahal at kapayapaan sa mundo.
Nagiging mas matatag ka sa gitna ng pagsubok, mas mapagmahal sa kabila ng sakit, at mas mapagbigay sa kabila ng kakulangan. Maraming tao ang nakaranas ng tunay na pagbabago ng puso, ng pagbabago ng direksyon ng buhay, at ng pagtuklas ng kanilang tunay na layunin sa buhay matapos nilang italaga ang kanilang mga sarili sa debosyong ito. Ang iyong buhay ay binago, hindi lamang panlabas, kundi pati na rin sa loob, na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na harapin ang anumang hamon. Ikaw ay naging bagong nilalang, tulad ng sinasabi sa 2 Korinto 5:17, kaya't kung ang sinuman ay nasa kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga luma ay lumipas na, narito, ang lahat ay naging bago. Mga minamahal kong kapatid, nakita natin ang siyam na pambihirang himala na nagaganap sa pamamagitan ng rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol. Mula sa kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, pagpapanumbalik ng relasyon, kalinawan sa pagdedesisyon, kalayaan mula sa bisyo, pagpapagaling ng kalusugan, paglaya sa pinansyal na problema, paghahanap ng nawawala, kapatawaran, hanggang sa pinakamalalim na personal na transformasyon at relasyon sa Diyos. Ang mga buhol na minsan ay tila imposibleng kalasin ay unti-unting nagiging malaya sa kamay ng ating mahal na ina. Hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang bigat ng iyong mga pasanin. Hindi mo kailangang mabuhay na nakagapos sa mga buhol na pumipigil sa iyong kaligayahan at kapayapaan. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang buhay, isang buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal at kalayaan. Ang iyong potensyal ay napakalaki kaysa sa iyong naiisip at ang iyong kwento ay hindi pa natatapos. Ang pinakamaganda sa iyo ay darating pa. At ikaw ay mayroong lahat ng kailangan mo sa loob ng iyong sarili upang harapin ang anumang hamon, kasama ang tulong ng mahal na Birheng Maria at ng ating Panginoon. Ngayon, hayaan mong samahan kita sa isang makapangyarihang panalangin. Panalangin para sa lahat ng mga buhol sa iyong buhay, at panalangin para sa pag-asa at kalayaan. O mapagmahal na Amang Diyos, lumalapit kami sa iyong banal na presensya ngayong araw, na may mga pusong puno ng pag-asa at pagtitiwala. Nagpapasalamat kami sa biyaya ng araw na ito, sa buhay na iyong kaloob, at sa walang hanggang pagmamahal na iyong ipinadarama sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat kami sa iyong dakilang pagkilos sa aming buhay, at sa mga himala na patuloy mong ibinibigay, maging ito man ay malaki o maliit. Maraming salamat sa kaloob ng mahal na Birheng Maria, ang tagapagkalag ng mga buhol, na aming ina at aming tagapamagitan. Panginoon, kilala mo ang bawat buhol sa aming buhay. Ang mga buhol ng pagkabalisa at takot, ng sirang relasyon, ng pagkalito sa aming mga desisyon. Kilala mo ang mga buhol ng bisyo, at kasalanan na gumagapos sa amin, ang mga buhol ng sakit at karamdaman na nagpapahina sa aming katawan at espiritu. Kilala mo ang mga buhol ng pinansyal na paghihirap, ang mga buhol ng kawalan na aming pinagdadaanan. Higit sa lahat, kilala mo ang mga buhol ng hinanakit at hindi pagpapatawad na pumipigil sa amin na maging malaya, at ang mga buhol na humahadlang sa aming mas malalim na relasyon sa iyo. Sa pamamagitan ng debosyon sa rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol, ipinapahayag namin ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, O Diyos. Hinihiling namin, sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, na iyong kalasin ang bawat buhol na gumagapos sa amin. Bawat buhol sa aming isip, sa aming puso, sa aming kaluluwa, at sa aming mga buhay. O mahal na Birheng Maria, tagapagkalag ng mga buhol, ilatag namin sa iyong mga kamay ang lahat ng aming pasanin. Ipagdasal mo kami sa iyong anak na si Jesus. Hilingin mo sa Kanya ang kapayapaan na aming hinahanap, ang pagpapanumbalik ng aming mga relasyon, ang karunungan sa aming mga desisyon, ang kalayaan mula sa mga bisyo, ang pagpapagaling ng aming kalusugan, ang probisyon sa aming mga pinansyal, ang paghahanap ng nawawala at ang biyaya ng pagpapatawad. At higit sa lahat, O Ina, hilingin mo sa amin ang isang mas malalim at mas matatag na relasyon sa Diyos, upang kami ay maging tunay na malaya at makamit ang layunin ng iyong anak sa aming buhay. Puspusin mo kami ng iyong pagmamahal, O Birheng Maria, at gabayan mo kami sa landas patungo sa iyong anak. Naway maging instrumento kami ng iyong kapayapaan at pagmamahal sa mundo.
Protektahan mo kami mula sa lahat ng masama, at ilayo kami sa anumang panganib. Palakasin mo ang aming pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa iyong pangalan, o Birheng Maria, at sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Mga mahal kong kapatid, tandaan, ang iyong buhay ay isang banal na regalo, at karapat-dapat kang mamuhay ng may kalayaan, kapayapaan, at kagalakan. Huwag mong hayaang manatili kang nakagapos sa anumang buhol. Simulan o ipagpatuloy ang pagdarasal ng rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol. Kung nais mong makakita ng mas maraming mensahe ng pag-asa at inspirasyon, tiyaking mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang bell icon para laging updated. Mayroon din tayong iba pang mga video na makakatulong sa iyong espiritual na paglalakbay, tulad ng 5 hakbang para makamit ang panloob na kapayapaan o ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Tingnan mo ang mga iyan sa mga susunod mong pagbisita. At huwag kalimutang i-share ang video na ito sa sinumang kilala mong nangangailangan ng pag-asa. Ang pagbabahagi ng pag-asa ay isang himala sa kanyang sarili. Maraming salamat sa iyong pagiging bahagi ng pamilya na ito. Naway pagpalain ka ng Diyos at ng mahal na Birheng Maria. Hinding-hindi ka nag-iisa. Hanggang sa muli.